Magandang araw po sa lahat at welcome po sa Intercede Daily. Si David Barrett ay isang member ng World Evangelization Research Center. Meron silang sinasabi dito sa kanilang research. Sabi niya, martyrdom is a regular, ongoing feature of church life in the 25% of global Christianity that we call the underground church. So in one part of the globe, over 10,000 Christians have been killed every year since 1950 due to clashes with anti-Christian mobs, angry relatives, state-organized death squads, and so on. So ang statement na ito ay nagpapaalala sa atin that Christian martyrdom is not confined to the early centuries of Christianity and the Middle Ages. In fact, sa research ni David Barrett, pinapakita niya na ang martyrdom ay tumaas from 35,000 in 1900s to an estimated 260,000 this year. Alam nyo ba na ganyan din ang naranasan ng mga mananampalataya sa Book of Hebrews? So, para magkaroon lang tayo ng konting background sa Book of Hebrews, a major theme of the Book of Hebrews is the supremacy of Christ. Sila ay humarap sa matinding persecution at ang taas ng temptation na sila ay tumalikod sa pananampalataya. Jewish Christians of that era would have been under pressure to return to Judaism rather than continue as Christians. Pero makikita nyo dito kung ano ang ginawa ng author para lumakas ang loob ng mga mananampalataya at sila ay manatili sa iglesia. So the first 4 verses of Hebrews serve as an introduction to the idea that Jesus is the better way. Kumpara sa tumalikod ka, mas magandang idea na ikaw ay manatili kay Kristo. Kaya sabi sa Hebrews 1, verses 1 and 2, basahin ko po sa ESV. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So the first 4 verses of this book establish that Jesus is not some created being or higher from of angel. According to verse 3, Jesus is the exact imprint of the nature of God. Sa ibang topic na po yan. And this is consistent teaching of the Bible that Christ is both fully God and fully man. Hindi siya 50-50, kundi 100% God at 100% man. So dito sa verse 1 and 2 ng Hebrews, chapter 1, binibigyan diin ang katotohanan that Christ is the latest part of God's continuous and consistent message. Sinasabi sa talata sa panahon ng Old Testament na ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta at inihahayag ng mga propeta ang anumang nais sabihin ng Diyos sa bansang Israel. At ang mga propeta ay nagsisilbing mga mensahero, mga messengers ng ating Diyos. And now, God has come and has spoken to His people directly through His Son, Jesus Christ, who is the heir of all things. So, yun po yung ating topic ngayon. Christ, the heir of all things. So question, ano nga ba ibig sabihin ng salitang si Jesus ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay? What does it mean that Jesus was appointed heir of all things? Kung si Jesus ay kasama na ng Diyos at ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, ibig sabihin lahat ng bagay ay pag-aari niya. Kasi siya yung lumikha. Kasi ito yung sinasabi natin na si Kristo bilang isang tagapaglikha. So, ibig sabihin pag-aari niya yung lahat ng bagay kasi sa kanya ito nanggaling. So, why would He need to be appointed heir? Bakit nga ba kailangan siyang i-appoint pa bilang tagapagmana? So, ito po yung sagot natin sa question na yan. Tandaan po natin na si Jesus ay may dalawang katangian. Bilang anak ng Diyos, lahat ng bagay ay pag-aari niya at hindi na niya kailangan pang i-appoint bilang tagapagmana ng lahat ng bagay. And this is His divine identity that we find at the heart of Hebrews chapter 1 verses 1 and 4. So, but when Jesus came to save us from our sin, dito pumapasok yung kanyang second nature, yung human nature. Sa Hebrews chapter 2 verse 6 to 8, binanggit ng author ang sinabi sa Psalm chapter 8
verses 4 to 6. At si Kristo ang fulfillment ito. Ang sabi rito, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. So then in verse 9, pinaliwanag ng author kung bakit nakuha ni Kristo yung glory and honor as human. No? Sinasabi rito, but we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. So ano yung gustong sabihin ng author dito? Na ang lahat ng nilikha ay nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo at wala nang mas makapangyarihan pa kaysa sa Kanya. Lahat ay nasa kontrol ng ating Panginoong Yesus bilang Diyos at bilang tao na ating naging tagapagligtas. Kaya nga sabi sa Philippians 2 verse 8 to 11, ito yung paliwanag ni Apostle Paul sa kanila. Ang sabi rito, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos na pinalalakas niya yung loob ng mga taong to at pinapakilala niya kung sino si Kristo, ano yung kapangyarihan meron siya. Jesus is the only begotten Son of God, is the natural heir of the Father. Kaya nga sabi sa Psalm 2 verse 7 and 8, sabi niya, He said to me, You are my son, today I have become your father. Ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. So in Jesus, God fulfills this amazing promise. So ganyan ipinakilala ng Book of Hebrews si Jesucristo, no? So alam niyo ba na kung ikaw ay na kay Kristo ay napakapalad mo? Tandaan niyo po 'yan. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay napakapalad na tao. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong mga benepisyo na natanggap bilang mga anak ng Diyos, no? Sabi sa Galatians chapter 4 verse 7, You are no longer a slave, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. Diba? Kung tayo anak ng Diyos, tayo din daw ay ginawang tagapagmanang katulad ni Kristo. So as followers of Christ, being a co-heir with Christ means that we, as God's adopted children, we share in the inheritance of Jesus Christ. So what belongs to Jesus will also belong to us, no? Christ gives us His glory, His riches, and all things. No, ibibigay lahat sa atin ng ating Panginoong Diyos. At syempre, welcome tayo sa God's family, no? Dahil nandun ang ating Panginoon, kasama natin ang ating Panginoon. Tinanggap tayo bilang isang pamilya ng ating Diyos, no? So ano yung ibig sabihin nito? That everything that God owns belongs to us as well because we belong to Him. Our eternal inheritance as co-heirs with Christ is the result of the amazing grace of God. So ano po yung magandang application natin dito? So what does this mean for us? Kapatid, kung ikaw ay humaharap sa matinding pagsubok ngayon, kung may mga pagdurusa ka na pinagdaraanan, kung sa tingin mo pasan-pasan mo na ang mundo, lagi mong iisipin at yakapin mo ang katotohanan ito na pangako ng Diyos na ikaw ay tagapagmana rin dahil ikaw ay anak ng Diyos, no? Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay at isipin mo na si Kristo ay mas higit sa lahat. Huwag tayong susuko, huwag tayong tatalikod, huwag nating ipagpalit si Kristo sa anumang bagay dito sa mundo, no? Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ipinakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo. Ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay para tayo ay maligtas, para tayo magkaroon ng buhay. Nagsakripisyo sa krus ng sa ganun, hindi tayo dumaan sa ganong klase ng kamatayan. God's love does not end with Christ's sacrifice on the cross. Dahil sa kamatayan ni Kristo, hindi ka lang pinawalang sala ng Diyos, hindi ka lang ibinilang na anak ng Diyos, hindi ka lang binigyan ng buhay na walang hanggan.
ikaw ay isa ring tagapagmana because Christ your Savior is appointed heir of all things. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong aral na ito na itinuro niyo po sa amin that Christ is the heir of all things at kami na mga mananampalataya na Kanya ring magiging tagapagmana, Panginoon, dahil kami ay na kay Kristo. Nawa ang mga katotohanan ito ay magdulot sa amin ng paglagong espiritual at maging hamon na patuloy naming ipakilala si Kristo sa mga taong nakakasalamuha po namin. Aming mapagmahal na Diyos, dalangin din po namin na katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin ngayon. Anuman ang aming mga kalagayan, anuman ang aming pinagdadaanan, ito man ay sa kalusugan, financial problem, kalakasang spiritual at kapayapaan ng isipan, dalangin ko Lord na kayo po'y magpuno ng mga pangangailangan ito. Muli aming Ama, gabayin niyo po ang bawat isa sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito at patuloy kami makapamuhay ng may kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Purihin po ang ating Diyos at magandang umaga po sa ating lahat.